Iniutos ngayon ni PNP, acting PNP ah, Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na maghanda kung sakaling ilabas na ang warrant of arrest sa korte laban nila ni Atong Ang, Gretchen Barreto at sa mga sinampahan ng kaso sa pagkawala ng missing sabongero. Sa kabilang banda, ang kaso namang isinampa ni Atong Ang laban kay Dundon Patidungan ay na-dismiss ito. Tinabla ng Mandaluyong City Prosecutor's Office ang patong-patong na reklamo ni Atong Ang laban sa dalawang whistleblowers sa missing sabongeros case. Pero para sa kampo ng gambling kingpin, hindi pa tapos ang laban. Nothing for now. Yes. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Happy ako doon kasi inaantay ko talaga yun. Ang lakas ng loob namin, sinabi namin from the very start na upon the filing of the complaint, tapos itong kaso na sabongero after 60 days. Yung totoo dyan, tapos na kami. Nasa mesa na namin yung draft. Pero hindi pa namin iupuan para i-deliberate at ilabas kasi precisely inaantay namin yung DOJ resolution. Bakit? Kung absuelto, okay. Paano kung guilty? Paano kung dismissal ang aming hatol? Saan natin hahanapin, saan natin serve yung mga warrants of arrest naman? So we will be team players. So we will coordinate with the DOJ. We will wait for the proper time, yung pinaka-timing, tamang panahon sa paglabas nitong aming mga desisyon sa sabong cases para hindi naman empty yung hustisya ng Pilipinas. Talagang walang kasinungalingan na nangingibabaw. Salamat na lumabas ang katotohanan dito sa sinampa nila against sa akin. Katulad ng sinabi ko noon, lahat ng inkinaso niya sa akin, parang kinasuhan niya yung sarili niya. Dahil siya naman talaga lahat ang gumagawa niyan. Yan. May katanungan tayo dyan sa YouTube mga kapatid. No? Pindutin lang ninyo, yes or no lang yan. Ang tanong, naniniwala ba kayong mabigyan ng hostisya ang mga missing sabongeros? Ang isyong ito parang natabunan sa mainit din na issue kaugday sa flood control. Ang grabing korupsyon na hindi lang billion, kundi trillion na talaga. Kaya hindi lang ito under the table, kundi including the table na. So makita at nasaksihan ng karamihan na may mga multong proyekto at maliban dyan, may mga proyekto na mas makapal ang mukha sa mga kontraktor kaysa simento. So, katanungan natin dito, yes or no lang, pindutin ninyo, naniniwala ba kayo na mabigyan ng hustisya ang missing sabongeros? So, inintay na kung maglabas ng warrant of arrest, walang piyansa ito. No, walang piyansa ito. Mabigat na kaso ito. At may mga kasabwat pa sila. Pero ang tanong, sa mga ebidensya na ilatag sa prosecution at sa mga abogado ng mga nagreklamo, lalo na napaulat na sa mga buto na nakuha doon sa Taalik, wala ni isang nagmatch umano sa DNA sa mga kamag-anak nito mga nawawalang missing sabongeros. At ayon pa sa mga eksperto, kung walang bangkay, walang kasong murder.
Pero bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid, pakinggan muna natin ang abogado ni sa press conference, Dondon Patidungan, at yung abogado naman ni Atong Ang kaugnay dito. Lahat ng inkinaso niya sa akin, parang kinasuhan niya yung sarili niya. Dahil siya naman talaga lahat ang gumagawa niyan. Yun lang. Sir, first po, ano po ba yung reason ng press conference po ba natin? The reason kung bakit kami patawag ng press con is to announce to the public that we received a resolution from the Prosecutor's Office of Mandaluyong last October 13 na ibinabasura yung kaso na isinimpa ni Mr. Charlie Atong Ang against our client Julie Dondon Patidongan alias Totoy and Mr. Alan Banteles or alias Brown na kanilang isinampa noong July 3 of 2025. So the case were all dismissed. 5 cases, lahat ibinasura. Walang lumusot kahit isa. Sir, Grounds sir, for the attorney for the dismissal. Sa discussion ng piskalya dun sa robbery with violence or intimidation of persons, sa grave threats and grave coercion, sinasabi ng piskalya na base sa ebidensya na isinimuti nila na it was Mr. Charlie Atong Ang who is calling o tumatawag sa kliyente ko na si alias Brown for several times. And napaka-illogical na kung sino yung kinikikilan ay siya yung tumatawag sa nangingikil. So, napatunayan na parang hindi ito angkop sa ordinary circumstances ng isang tao. sir, ano yung parang pinakanalingan? Siyempre may lima pong limang complaints po yung pinasa. May sa robbery, sir, ano yung pinaka siguro anchor point nung prosecutor? Sinasabi lang doon na yun nga, na napaka-imposible na kung sino yung nag-extort ay siya pa yung tumatawag. Dapat kung sino yung nag-extort, siya yung tumatawag doon sa kikikilan, di ba? Pero dito, meron silang sinumite na call logs ni Mr. Charlie Atong Ang, lahat ng tawag papunta kay alias Brown ay palabas. So, paano nangyaring ikaw yung tumatawag, ikaw yung kinikikilan? So, doon pa lang napakalinaw na dahil ebidensya nila na mismong isinumite yun. So, doon siguro yung naging basehan ng panel ng prosecutors. The case was decided by a panel, not by a single prosecutor. And it was approved by the City Prosecutor of Mandaluyong. Same point siya, sir, dun sa grave threat, saka sa grave coercion. Yes. And merong sinasabi rito naman sa implausibility and contradiction in conduct. Napuna ng opisina ng piskalya na habang sinasabi ni Mr. Charlie Atong Ang na tinangka siyang pagnakawan or saktan, nagbigay pa rin siya ng halagang 12 million para sa kampanya sa pagka-alkalde ng aking kliyente na si Mr. Dondon Patidongan mula Pebrero hanggang Abril ng 2025. So ayon sa piskalya, hindi lohikal at taliwas sa natural na asal ng tao na tinatakot na yung buhay mo, nagbibigay ka pa ng pera. So ayun yung findings ng panel. At sinabi rin dito na kung totoong may banta sa kanyang kaligtasan, dapat siya ay tumigil sa pakikipag-ugnayan or nag-ulat siya or nag-report sa pulisya o sa otoridad or umiwas sa sinasabi niyang nangingigil sa kanya. Sa slander naman, sir, anong main point, anong anchor point naman ng slander? Yung sa slander, medyo ang discussion is technical. Mali yung slander na isinampa. Tapos walang authenticity ng TikTok video at hindi na-identify kung ano talaga yung specific na
na sinasabi niyang slanderous remarks. How about sir sa incriminating innocent person? Doon sa incriminating innocent person, ang sinabi rito is napatunayan na walang kahit isang ebidensya na sila Patidongan o Banteles o alias Brown ay maaaring nagtanim o nagpeke ng ebidensya laban kay Mr. Charlie Atong Ang. Attorney, how did you respond to this development, the dismissal of the complaint? This is a very good development on our part kasi malinaw na sa umpisa pa lang talagang makikita mo na binabasura na ng piskalya yung mga posibleng aksyon na gawin laban sa credibility ng aking kliyente. Na alam nyo naman, napaka-vital ng role ng aking kliyente rito bilang isang testigo sa kasong sabongero na to. Sir, may effect na to sa depensa ng pinayon ng kapo na Ibig sabihin, yung reklamo na pinagbabantaan ang kanyang buhay, dismiss. Bakit? Kung talagang pinagbabantaan ang kanyang buhay, si Atong Ang nagreklamo, ba't walang report o mano sa pulis kaugnay diyan? Pangalawa, kung pinagbabantaan ang kanyang buhay, bakit may record na nag-donate pa siya ng milyong halaga para sa kampanya dahil tumakbo itong si Patidungan sa pagkamayor na talo lang. No? Yan, dismiss. 5 kaso daw, dismiss. possible effect? Maaring merong mga parte ng resolusyon na aming magamit dun sa main case na nasa Department of Justice ngayon. Sir, ano naman po yung reaction nyo? Sabi po ni Attorney Gabby Villarreal na mag-file sila ng appeal sa Secretary of Justice mismo. The proper action is not appeal. I think it is a petition for review. And it is up to them. Trabaho ng mga abogado yun. At meron pa palang isa. Sinasabi rin sa resolusyon na yung 2 testigo na kanilang linutang na sila Rodelio Alig-ig at Rogelio Borican ay itinuturing na may kinikikilan at walang independenteng ebidensya. Unang-una, parehos silang tao at malapit kay Mr. Charlie Atong Ang at sila ay naglahad lamang ng kanilang salaysay nakalakip doon sa complaint sa Mandaluyong matapos magbigay ng pahayag ng aking kliyente ng kanyang expose ng kanyang nalalaman sa Sabongero na kaso. Sir, ibig sabihin ba nun pwedeng maging basis to na siyempre nakakaso na sa DOJ yung pinayin po ng mga victims po ng sa Sabongeros. Pwede ba siyang gawing basis, sabihin natin gawin nila Mr. Atong Ang is gawin nilang witness itong sila Anigi, magiging basis pa yun para sabihin hindi sila credible as witness? Actually, kasama sila sa kinakasuhan. Yes. And will definitely file proper counter charges sa dismissal na to. Yung dalawa na yun yung katunayan na sila dalawa talaga ang nagbitbit nung kay Mr. Bautista. Yung nakuhaan ng video ng Channel 7. Sila mismo, si Rodelio Alig-ig at saka si Rogelio Roger Borican. Siya mismo yan. May witness tayo, may mga tao tayo makapagsabi na sila dalawa na ibinintang nila laban sa akin. Si Sir Don, baka po reaction niyo po doon po sa pag-dismiss ng complaint? Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Talagang walang kasinungalingan na nangingibabaw. Salamat na lumabas ang katotohanan dito sa sinampa nila against sa akin. Sir, walang pasensya na medyo. Kasi ang lagi na nababanggit sa DOJ is Atong Ang. Bakit hindi yata nababanggit sila Eric De La Rosa and Art Atayde doon sa case, sir?
Actually, kasama yan sila sa kinasuhan. Maliban lang doon kay Art Atayde sa binanggit mo. Si Rick De La Rosa, si Engineer Salazar, at saka si Mayor RJ Mia. Sila lang yun. At marami pang iba. Kasi anong nangyari, parang opposed tayo kaya kung hindi natin na ibigyan ng pansin yung meron pa lang mas marami pa na kasama sa ano. Kasi baka nakakaligtas sila sa mata kasi ng media. Siguro we just limit the discussion kung sino man yung hinabla ng mga otoridad sa Department of Justice. Kung sino yung hindi kasama ron, siguro it is unfair for them na pag-usapan natin sila. Maraming personalidad. Me myself, I saw the affidavit of recantation that was prepared by Attorney Caroline Cruz. Pero hindi nakalabas yung papeles na. Yung with regards dun, sir, kasama kasi sa nag-file ng complaint ng July 3 si Attorney Caroline Cruz. Pwede niyo po bang ma-discuss sa amin yung... Hindi pa pwede. Okay. It is not part of the records of the case and I'm not the one who prepared it, so I cannot divulge any information into that. Hindi siya, sir, part dun sa resolution? Hindi. Binanggit siya nung nagabla sila, pero hindi naka-attach. So wala rin kaming kopya nun. Moving forward, sir, siguro, ano po yung preparations since tomorrow yung continuation ng preliminary investigation? We expect that tomorrow, kasi dapat November 4 and we received an order na October 21 na ang submission. And we received also information that as early as Friday, Mr. Charlie Atong already filed his counter affidavit, right? So, tomorrow we are expecting na lahat makapag-submit na. Kasi under the law, time boundary ng ang Department of Justice to resolve the case. May dagdag po kayo? Yun lang, maraming salamat at binigay nyo kami ng time para mapaliwanag yung nangyaring development tungkol sa kaso na isinampa. Kasi nung sila nagsampa, naka-press con yun eh. Nagulat kami, lumabas ang resolution. Walang linabas ng media, ni isa. Kaya nagmabuti kami na siguro it is high time para malaman ng publiko na yung sinampa ng grupo ni Mr. Charlie Atong Ang through Attorney Lorna Kapunan and later on Ronda Inan and Mendiola was eventually dismissed by the panel of the prosecutors. Attorney, at this point, ang kaso ngayon is he said, she said, parang your word against their word. At i-announce ko pala dito mga kapatid, di ba? Nauna nating na-interview si Father Darwin Gitgano din. May kaugnayan sa mga politiko na sinampahan ng kaso, yung vote buying. Dahil nung nagpunta tayo doon sa Bohol, ang nangyari, nagsagutan pa sila sa affidavit, yung mga politiko, no? Sinampahan ng kaso. Naalala niyo yung bago pa, hindi pa nangyari ang eleksyon, di ba? Sabi ni Father Darwin, may programa yon na kung bibilhin ninyo ang aming boto, ipakukulong namin kayo. Di ba? O ngayon, para hindi hanggang sa salita lamang, meron talagang mga politiko ang nasampahan ng kaso. Pero matagal talaga ito na sampa sa korte. Bakit? Nagsagutan pa paulit-ulit ng mga affidavit. No? At sinagot din naman sa kampo ni Father Darwin Gitgano. Ang update ngayon, 5 political leaders na sinampahang kaso sa vote buying ang na-file na talaga. No? Na-file na ang naturang mga kaso doon sa korte.
Ayon kay Father Darwin, serving as a strong reminder that the law stands firm against electoral corruption. So, antabayan na natin. Bakit 5 lang? Dahil umatras kasi yung ibang mga saksi. At doon, nagpunta kami doon sa Bohol, na bago kami nagkita ni Father Darwin, nagpa-blatter pa si Father Darwin. Nagpa-blatter siya dahil yung isa sa mga saksi ay pinuntahan talaga doon sa bahay. Ano? At kaya na-blatter na yon, no, na-blatter na yon. So, yung akbang na yan ay bahagi para sa pagbabago. No? Kung Katoliko ka, dapat mahiya ka naman na mamili ng buto sa eleksyon. Ang dami mga politikong ganyan, kahit mga Katoliko. Ang problema din, dami ding mga Katoliko na panahon sa eleksyon, ang kanilang boto ay ibinibinta, tumanggap ng vote buying sa mga politiko. Grabe, no? At kadalasan sa mga nagawa ng ganyan, hindi nangungumpisal. Akala nila hindi yan kasalanan. Balik natin ito. Kung indikasyon itong nangyaring resulta ngayon itong lumabas na investigation. Ano pong gano'n po ka-importante itong lumabas na investigation? Maliwanag dito na merong inclination yung mga complainant na maghabla ng isang kaso na hindi naman talaga totoo. Diba? So it will show anong klaseng credibility ng tao meron ka. Bakit ka maghahabla ng isang bagay na wala ka namang ebidensya? O gawa-gawa mo lang o harassment sa lang. Ganito rin po ma-expect natin sa ibang mga kaso? Or kung may mga ikakaso pa laban sa'yo? We are expecting na sisirain yung credibility ng aking kliyente, pero pinaghandaan namin to ng gusto at we are ready na mababasura ko ano man yung isasampa laban sa kanya. Katulad ng sinabi ko noon, lahat ng inkinaso niya sa akin, parang kinasuhan niya yung sarili niya. Dahil siya naman talaga lahat ang gumagawa niyan. Yun lang. Sa complaint. Anong next step? Well, right now we will await the hearing on Tuesday. Abogado ito ni Atong Ang. We understand that the complainants would like to file a reply affidavit to the counter affidavit of Mr. Ang, perhaps of the others also. We will await that, and we will ask for an opportunity to file a rejoinder to their reply if we see anything substantial in their reply affidavit. And eventually, we will also ask the panel for an opportunity to file a memorandum of our positions, and given the evidences that were presented both by the complainants and by the defense, we will summarize it in a memorandum which we trust will aid the panel of prosecutors in resolving the case. Napaka-komplikado nung kaso at napakarami. Tulad nga ho nung sabi ko kanina, yung counter affidavit lang mismo ni Mr. Ang is about 18 inches thick. 18 inches thick plus may kasama pang isang USB. Sir, ano masasabi mo doon sa mga nag-present na mga evidence na po sa loob ng USB? Yung USB ng CIDG, I was saying ho kanina na in fact one of the strongest evidences against Dondon is contained in one of the USB submitted by CIDG, which shows Dondon undeniably, although dinideny niya, bit ho niya nakaposas yung isang missing sabongero na nakunan ng media. So, abangan natin ang
ah, resulta kung lalabas na ba yung warrant of arrest kaugnay dito. No? Abangan natin. And then, tatalakayin din natin ang kaugnay sa mga pangyayari ngayon. May sinampahan na ng kaso ng ICC, mga kapatid. No? At ang kaugnay din sa kaso ni Senador Bungo. No? Tatalakayin din natin ito. At bago dyan, acknowledge natin ang mga pumasok sa ating busis ng masa. Naniniwala ba kayo na mabigyang hustisya ang mga missing sa Bungeros? So, 69% yes, no, 31%. Okay. So, yun ang hello, kumusta sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon? Si Miss Yuna, May Soriano, natakpan ng flood control ang missing sa Bungero, only in the Philippines. Dapat ulihin ang mga salarin sa to give justice for the victims. So, si Diego Reyes, si James Soto, si Donabel Marshall diyan sa New Sydney, Australia, si Mary Morelio, si Mama Ningning. Kumusta sa lahat? At sa ating pananampalataya at katuwiran, si Marilyn, si Dominic Patunan, Ipong, Nelson Sabutuan, Savelion, si Sampagita Ganda, at may DDS dito, si Braille Bangato Inigni. Iwan ko kung ito ba'y kaanib sa iglesia ni Manalo. Tatalakayin din pala natin, mga kapatid, yung lumabas na issue kaugnay sa speaking kayong saksi ni Marcoleta, no? Tatalakayin din natin yan.